Isang mapagpalang araw po mga kaparehas. Biglaan po tayong nabisita dito po sa tinaguriang Action Man na kung saan po ay nag-survey po tayo na ito pong barangay na to. Dito po sa Barangay Masagana, ito po palang si Konsyal Boyet Lazaro ay isa sa pinag-iingay ng mga ating mga kabarangay dito na ayon sa kwentuhan nila na ito po pala si Council Boyd ay parang nais po nilang maging punong barangay sa susunod na 2026 na barangay election. At yun po sa ating survey, lahat po ay pinuntahan natin. Tanging ito pong si Council Boyd ang nangibabaw sa ating mga kamaritesan at sa mga Catholics. Sadyang ayon po sa kanila, ito daw po kasing si Council Boyd ay sadyang action man. Hindi lamang sa panahon ng kanyang panunungkulan, kundi ito daw po nung panahon pa ng pandemya ay talagang nakitaan ng kabutihan ng kanyang kalooban. Kaya ipagpaumanhin po ng ating bisita, o ako po ay bisita pala. Ito po ng ating tinaguriang action man. Tayo po ay humihingi sa kanyang dispensa, kung tayo po ay nakaistobro sa biglaan po nating panayam. Konsehal, good morning po. Pasensya na po sa abala. At ako lang po ay napadaan po sa inyong mabuting tahanan. Kumusta na po ba kayo? Yun po, isang kagalakan ko na napadaan kayo dito. Kayo pala yung taga-parehas. Siyempre po, sa kagaya ko, nakakabigla. Dahil siyempre, hindi ko nga inaasahan. Actually, may lakad at merong libing ngayon. So, yung pagpunta nyo rito, talagang hindi namin inaasahan. Pero ganun pa man, nagkapasalamat ako at isa ko sa yung napili o inyong napili sa inyong programa na mapuntahan. Ako nga pala ako si Boyet Lazaro, isang lingkod barangay na simpleng mamamayan, simpleng tao na handang tumulong sa aking mga kabarangay. Nako, may lakad po pala kayo. Hinarap nyo pa rin po ako. Napakabuti po ng inyong kalooban. Kahit po pala kayo may lakad ngayon, talagang binigyan nyo pa po ang panahon ng Parehas News. Samantalahin na rin po natin ang pagkakataon na Konsi upang makipagkwentuhan lang po para sa katotohanan lamang. Kumusta na po ba kayo ngayon? Ano po ba ang ating pinagkakaabalahan ngayon? Sa ngayon po, bilang isang lingkod barangay at isang haligi ng aming tahanan, ako po ay ang hanap buhay ko ngayon ay contractor. Nakakontrata ako ng mga building. Pero maliitan lang, small time, kumbaga. Wala pong ghost project. Wala pong project. Meron akong project ngayon sa government. So, under ng provincial. Pero, ongoing, tsaka smooth naman yung aming transaction. Wow, so, well sana. Salamat at pagkakalooban tayo ng Panginoon ng konting hanap buhay. Yung blessing na binibigay sa akin, nakapagbigay din naman tayo ng blessing sa iba. Konsehal, ang survey po kasi namin, kayo daw po ay nung panahon ng pandemya, at kahit po kayo po ay wala pa sa posisyon bilang barangay kagawad, talaga pong tumutulong na kayo at nagmamalasakit sa inyong mga kabarangay. Lalo na po nung kayo ay nahalal na bilang barangay kagawad, hindi po kayo napaghinaan, kundi lalo po kayo naging masipag sa pamamagitan po ng pagdamay at pagmamalasakit sa ating mga kabarangay, lalo na po sa paghatid sa mga pasyente. Katunayan po ay marami pong nagpapasalamat sa inyo na nagme-message po sa amin na kayo raw po ay aming bisitahin upang ay maiparating po ang kanilang pasasalamat sa inyo pong pagiging mabuting lingkod at magiging mabuting tao. Paano niyo po ba nagagawa ang mga ganitong bagay? Ano po ba sikreto ng ating mapagmalasakit na barangay kagawad upang maipagpatuloy ang pagmamalasakit at pagmamahal sa kanyang mga kabarangay? Yung tanong mo, sir, na tungkol doon sa pandemic, actually, kahit nabuksan niyo puso ko, nung ako'y wala pa sa posisyon, talagang passion na namin ang tumulong sa aming kapwa. Kahit saan ako mapunta, pero maliit na bagay, sa abot lang na makakaya naman ang aming tinutulong. Yun kasi yung aming passion na tumulong, maglingkod kahit wala sa posisyon. Bagkus, salamat sa Panginoon dahil ako yung nabigyan ng pagkakataon na isa sa maging kagawad or manungkulan sa aming barangay. Malaking bagay dahil meron akong access
na bagkos mas mapalaki, mas mapalawak pa yung aming pagtulong sa kapwa. Sa abot ng aming makakaya, gagawin namin. Kaya't ang tahanan ko ay bukas at nasubukan mo. Kahit sila pumunta dyan, kahit may aso, hinaharap namin ng buong buo, Yun buong buo ng sana. aming pagkatao. Ganun sana all. Ay, Konsyal, ito pong tanong ko po sa inyo. Alam po namin na nag-survey po kami. Ang dami po pala ninyong batas na isinulong na napakagaganda. Particular po yung mga tinatawag na yung mga umuupa rito ng dayuhan ay makakuha ng kanilang pagkakakilanlan upang makasiguro ang ating mga kabarangay na maging safe kung ang umuupa sa kanilang mga paupahan ay may malinis na record sa pinanggalingan. Ang alam po namin hindi po pala naipasa itong mga magaganda mong batas. Ano-ano pa po ba yung mga batas na gusto mo sanang isulong pero hindi po na-approvean o hanggang sa ngayon hindi po napupukpukan? Actually, hindi naman sa hindi pa na-aprobahan, pinag-uusapan at ongoing yung usapin tungkol dyan. Unang-una nga kasi ang direksyon natin dito, sa pansarili kong interest talaga, para sa kapakanan ng ating mga kabarangay, sa safety ng ating mga kabarangay. Lahat ng umuupa, lahat ng may-ari ng apartment dito, gusto namin ipatawag sana para yung mga nakatira ay kunin yung pangalan at kami naman i-verify namin yan. Ayun nga, gusto namin ipatawag lahat ng may-ari ng mga apartment at lahat ng data ng mga umuupa sa kanila ay makuha para kami naman ma-verify namin kung ano ba yung status ng mga nakatira, kung saan ba sila galing, ano yung pinagmulan nila. Ang iniingatan po natin dito is yung kapakanan ng lehitimong taga-barangay Masagana. Pero bagkos, ganun pa man, lahat naman ng pupunta rito is open, welcome sa amin. Welcome sila na manirahan dito. Kaya lang talagang ang iniingatan natin, ang pinaproteksyonan natin dito, ay yung kapakanan ng bawat isa. Bawat isa na nandito sa barangay Masagana. Pangalawa, yung lahat ng establishment or farm or pabrika na nandito sa barangay Masagana, na nasakupan ng barangay Masagana, kinausap na namin sila, which is iyan po ay okay na. Nagawa na po ng resolusyon sa pamamagitan ng ating kapitan. Sinang-ayunan nila yung aking mungkahi, kasama yung aking mga kagawad. Pinatawag po namin lahat ng may-ari ng mga farm or representative. At kinukuha namin yung data ng lahat ng empleyado nila, hinihinga namin sila ng rules and regulation nila, hinihinga namin sila ng orientation bago pumasok, mag-apply sa kanila, para ganun pa man, lahat ng mga ordinansa ng Barangay Masagana when it comes to sa safety or peace and order, ay mai-implement nila, masabi nila. Opo, tama po. Isa pa pong gusto ko sanang isulong o imungkahi, yung aming barangay road ay malagyan ng pangalan, gawing Francisco Sandil Road, bilang pag-alala, bilang pagrespeto, pagbibigay pugay sa aming namayapang kapitan na si Kapitan Kikoy, na talaga namang minahal ng buong barangay Masagana. So bilang pagkilala, bilang paalala, bilang respeto nga sa kanya, nais naming bigyan ng nais ko, sinusulong ko na sana mabigyan ng pangalan itong Barangay Masagana Road na gawing Francisco Sandil Road. Wow, kaganda po ng mga proyekto mo, Konsi. Sana po talagang mapag-aralan at mapukpukan at maging batas talaga. Dahil ito naman po ay aani ang ating mga mahal na kabarangay dito po sa Masagana. Konsi, ang balita po namin, isa din daw po kayo sa nagsulong upang mapataas ang sahod ng ating mga barangay tanod. Ito po ba ay naisa katuparan na po ba? Yan. Nung unang session namin, pagkaupo namin, yan kagad ang iminungkahi ko dahil hindi naman naging sa inyong kaalaman, malamang kung saan ka nakatira ngayon. Ang trabaho ng barangay tanod or barangay police ay hindi biro-biro yan. Actually, mas marami silang trabaho kaysa sa amin. Opo, Kaya tama mas po. delikado yung trabaho nila. Kaya marapat lang sila ibigyan ng karampatang incentives na kanila kung kaya din naman. Sa ngayon, ang pagkakaalam ko, kung di ako nagkakamali,
nataasan naman. Hindi lang gano'n kalaki, pero siguro eventually, lalaki. Pero Nataasan na. nataasan naman. Yan Yun po po yung maganda ron. minomonitor natin yan para tuluyan na medyo gumanda naman yung kanilang insentibo para pag sila ay duty, pag uwi sa bahay nila, yung kanilang mga asawa, hindi magagalit at hindi Lalong makapunta. masigla, no? Medyo may sigla naman. No? Ay, konsyal, ay bulong-bulungan na po sa ating mga kabarangay. Usap-usapan na po dyan sa ating mga street na kayo po ay gusto po nila sa mas mataas na posisyon kayong mailagay. Ito po ay ayon sa kanila. Kung sakali po bang matutuloy ang November 2 barangay election, pagbibigyan niyo po ba ang kanilang kahilingan o kayo po ay mananahimik na lamang sa normal na pamumuhay? Napaka-sinungaling ko pag sinabi kong ayaw ko. Talagang gusto ko rin naman. Kaya lang, siyempre, mayroong hinihingi ang panahon at tamang pagkakataon tukol dyan. Bagkos, medyo matagal pa naman. Ang kailangan dyan, tamang pag-iisip, tamang desisyon. Ayoko kasi ng mamali ng desisyon. Kung ako naman ay magiging normal na mamamayan ng masagana, makakatulong pa rin naman ako. Kung ako naman ay dadalhin dun sa mas mataas na posisyon, isang kagalakan yun at isang kasiyahan na kung ano yung kalooban ng Panginoon. Konsehal, ano po ba yung committee natin na hawak po ngayon para alam lang po ng ating mga kabarangay? Sa ngayon po, yung committee na napunta sa akin ay yung pinakamahirap. Nasa environment po ako. Environment at natural resources. So, Okay. ang trabaho po ng pagawad na environment, siyempre, una-una sa kalinisan. Kaya po pala napakalinis po ng ating barangay, ano? Bilang committee ng environment, katungkulan ko po na pangalagaan ng kalinisan sa aming barangay. Siyempre, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta at tumutulong maglinis. Unang-una dyan, yung mga barangay tanod, mga mother leader, BHW, PILAC, yan, Bikaw, saka yung mga ordinaryong mamamayan. Yung mga senior citizen, yan, tumutulong yan. Yung aking mga kasama kagawad. At siyempre, sa pangunguna ng aming kapitan. So, kapasalamat ako dahil na-maintain namin, hindi man talaga yung talagang puspusan, pero at least na-maintain namin yung kalinisan. Actually, sa Federation po ng mga kagawad, Committee ng Environment, ako po yung naging pangulo. Wow, congratulations po ha. Dito po sa South, sa lahat po ng bayan ng Pandi. Sa bayan po ng Pandi. Ang balita po namin kayo din daw po ay isang presidente po ng Federation ng mga Parents and Teachers dito po sa South. Oo, noong 2002, kung di ako nagkakamali, natalaga ako bilang nahalal ako bilang Pangulo ng Federation ng Parents Teacher Association sa South District, Pandi. So, wow, medyo matrabaho, pero pwede po pala kayong maging konsehal ng bayan ha. Ang balita din po namin, kayo daw po ay dating OFW at ngayon po ay businessman. Tama po ba? Yun, yung nabanggit ko nga kanina, ang pagkakaabalahan namin ngayon. Konsehal Dennis Boyet Lazaro, this is your time. Mensahe po para sa ating mahal na mga kabarangay. Basta laging mananalangin sa Panginoon Diyos, yung may sakit, may problema sa trabaho, may problema sa pamilya, pag-iwas sa aksidente. So, lagi tayong pray. Para tayo hindi maligwak, hindi tayo matisod na kung anong bagay. So, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta. Muli ako si Boyet Lazaro, yung aking tahanan ay handa kayong tanggapin sa abot ng aking kakayanan, sa abot ng aking makakaya. Basta po wala tayong pinipiling kung sino mang tao, bata, matanda, mayaman, mahirap, babae, lalaki, kahit ano ka pang uri ng tao, pag pumunta ka sa bahay namin, kahit may aso, tatanggapin namin kayo ng buong buo. Wow! Napaka galang at napaka mapagpakumbaba
ang ating tinaguriang action man ng Barangay Masagana sa bayan ng Pandi, Bulacan, na si Kagawad Boyet Lazaro, na tunay na gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan at malasakit dito po sa Barangay Masagana, Pandi, Bulacan. Mabuhay ka, Kagawad, hanggat gusto mo. Thank you po. Thank you. God bless.